Dun sa nakalusot ngayon na shabu, may sinasabi pang mga mas malaki pa doon na nawawala. Ano ho ba? May nakita na ba kayo dun sa investigation? Yun ang problem. Kami, one hearing pa lang kami, Kuya Daniel. Yung Congress, naka 3 hearings na. Pero may mga pinalusot na shipments na hindi, palagi ko hindi chinek din dahil green lane Pag green lane, hindi chinecheck Okay. So, Hindi na nahabol yun kagaya nitong isa na to na naabutan ito pa. nga nahabol lang dahil may abiso galing sa China. Kung hindi nag-abiso ang China, that shabu would already be on the market, Kuya Daniel. You're Exactly. talking about 600 kilograms of shabu. So, parang And sabi ni mas malaki Tito pa daw Soto, yun na nandun. dating head ng PDEA or Dangerous Drugs Board DTB. at very very familiar with the drug matters dahil nag-chairman na rin siya ng Committee on Public Order. Sabi niya, kapag may tatlong ganong klaseng container na pumasok sa merkado, sobra-sobra yan sa buong Pilipinas. Parang sa tingin niya, ginagawa ng Pilipinas na transshipment point para sa droga. So, Maring nakalabas na ulit. Merong maaaring nakalabas may na pinagdala ulit. na iba. At ginagawa tayong, kaya dapat din bantayan natin yung mga lumalabas ng ating bansa dahil baka may dala silang mga droga. And it's happened already, di ba? Meron tayong mga Pilipino, mga kababayan na hinuhuli sa Malaysia, sa Hong Kong, na may dalang droga. Anong nangyari ho sa nakikita niyong away na ng PDEA at saka ng Customs? Ba't kayo nakialam dyan sa ano? Di nyo kami tinawag. Ngayon, yung mate-technical tayo, paano mong gagamitin yan? Nagpa-picture-picture na kayo, mga issue na yan. Ha? Bakit pinasok ninyo walang search warrant or things like that? May valid point ang PDEA dahil under the drugs law, talagang kailangan involved sila sa walang adulteration of the evidence. Ang nangyari, pinasukan ng customs yung warehouse, mga dumaan yung 8 oras bago tinawagan yung PDEA. So dumating yung PDEA, nakabukas na yung mga box at yung droga nandun na. So hindi nila alam kung talagang dun galing sa box. Dapat pagbukas ng box, kasama yung PDEA para makita talaga yung source. Tapos pangalawa, yung sinasabi ng mga kongresista at ng ibang senador na ang ginawa ng customs ay letter of authorization para pasukan yung warehouse to collect taxes. Yun ay hindi parang search warrant yon. So, nung kinuha nila, illegal search and seizure yon. Ang dapat ginawa nila is warrant of seizure. Because a warrant of seizure serves as a valid search warrant. So, kung nagkaroon, kunyari nag-file ng kaso yung consignee nun, sasabihin niya, ano yan parang illegal search yan. So, absuelto siya. Diba? Pero sinasabi nila, ano naman daw, pumayag naman kasing i-search. Baka mag-iiba na yan ng storya Pagdating na sa ng korte, asunto. Sasabihin niya, hindi kami pumayag. Ano ngayon ang basa ninyo kay Commissioner Faildon? Do you also cry the same na gusto niyo siya mag-resign? I think he has a lot to answer for. I'll wait for his explanation. Pero sa ngayon, marami akong nakikitang pagkakamali. At very glaring po. Yung sa akin, bilang mambabatas, parang na-bastardize yung law Hindi nirespeto yung batas. At ang nilagay sa green lane, yung mga bagong at walang experience, walang good record na shipper, importer. Hindi, mali talaga yun Doon ako nababahala, Kuya Daniel. And he has explained. Nadinig nyo na din yung ibang mga paliwanag niya. Are you convinced? Sa ngayon, hindi pa po, Kuya Daniel. Sa ngayon, dahil sinasabi niya, random daw sa sistema. Kung alam mong random, di dapat may extra safeguard ka. Di ba? What would At may be... sinasabi siyang, there's really an 84% chance we can only x-ray 16% because of our limited number of x-rays. So may 84% chance na makapasok talaga yan. Kung alam mong may 84% chance, dapat maglagay ka ng safeguards. Walang safeguards. So yun ang problema dyan, Kuya Daniel. May mga kasama kayo, maging sa lower house at saka sa Senate, who's calling for Commissioner Faildon's resignation. Are you joining them? Well, parang papunta na rin doon. But because nga I want to go through the correct process. And I'd like to hear what the full explanations are. At saka yung Hilario, hindi pa nagte-testify sa amin. Nag-testify na sa House. And based on his testimony, mukhang talagang may kasalanan. Either siya o si Commissioner at yung ibang tauhan nila. So definitely, may mananagot dyan sa customs. Yun ako 100% sure. Merong tiwali at merong di marunong dyan sa customs. It's only a question of how high it goes. Ito ngayon, ay nakikita na ho natin na parang ulit-ulit na lang na pangyayari. Tapos magbabago lang ng personnel, tapos paulit, may skandalo ulit. Ganun na naman ulit. Diyan nangihinayang ang taong bayan, Kuya Daniel. Yes. Parang yung fight against corruption ba, is it a real fight or is it just a change of personnel? Di ba? So talagang
kailangan ipakita po ng mga namamahala na it's real change. It's not only cosmetic change. Pag nagbago ka ng personnel, cosmetic change lang yan. Nagbago ka lang ng mukha. So what is real change? Talagang binago mo yung sistema. At I think it can still be done.